kasong ito, alam niyo naman ang stance ko dyan ay hindi po ko galit sa China o sa mga Chinese people. No? Ako'y lumaki sa isang Chinese school. Kaya lang, hindi ako natutuwa sa ginagawa ng Chinese government, yung expansionism nila, sa ginagawa sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard, sa ating Navy ng panghaharas at pambubuli, at binabastos ang ating soberenya. Muli pong inalok ng Petron or ng San Miguel Corporation na ibenta ang Petron sa gobyerno. Huli nila itong inalok noong panahon pa ng pandemya. Sa tingin niyo po ba magandang pag-aralan ito at matinding considering lagi po tayong nag-aangkat ng langis po, Senador? Siguro pwede pag-aralan. Alam niyo naman hindi naman siya pero si Mr. Ramon Ang, parang yan ng isang negosyante tycoon na nakikinig, no? Sa pulso ng taong bayan. At talagang hindi malasakit, no? Sabi, kung may duda po kayo sa Petron, sa pagtataas at lahat, willing na nga ho siyang ibenta, ibalik muli ito sa gobyerno. Pero sa akin, dapat siguro ay meron doon talaga rin ang may mga vital industries tayo na naibenta noong unang panahon, no? Yung power industry, yung steel industry, itong petrolyo, pag kailangan, yan ang importante, long term kailangan meron tayong storage facility. Pangalawa, dapat merong leverage ang gobyerno tuwing merong crisis na ganito para makontrol man lang ang presyo ng petrolyo para hindi ito makasakit sa karaniwang mamamayan. Opo. Nabanggit mo kanina yung storage. Meron po bang nagpanukala nito, Senador, sa Kongreso, sa Kamara, or sa Senado man po na magkaroon ng imbakan at initiated ito ng gobyerno para makaimbak tayo ng maraming langis? Kasi ito rin yung napag-uusapan dahil sinasabi ng mga nasa pribado, yung mga oil company sa pribado na hindi nila kakayanin talaga na magkaroon ng maraming mga imbakan. How about ang government po kung ito ay isa sa mga magiging proyekto? Well, alam mo, Admar, marami ang nadiscovery dating mga weaknesses o mga pagkukulang sa ating pong bansa at gobyerno, lalo tuwing panahon ng krisis, doon natin nakikita. Hindi naman natin akalain, dati po sapat na yung oil reserves natin, petroleum, mga imbakan, dahil normal na panahon, dahil hindi naman may isip na magkakaroon ng ganitong problema. Ngayon ho natin nakita na kinakailangan. So, siguro ngayon pa lamang yan, kung sakasakali, na may mga proposal tayo narinig, pero ngayon pa lamang yan, Adval, dahil ngayon pa yung crisis, ngayon natin, sabi ko nga, ngayon natin nalalaman, nadidiscover yung mga weaknesses at pagkukulang ng ating bansa, no? Tuwing panahon ng crisis. Opo. Dito naman po sa mga nabuksan muli na usapin patungkol po sa joint exploration sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ano pong opinion po nyo rito, Senador? Sorry po pero ako'y hindi po sang-ayon dyan. Unang-una, kung ikaw ipapasok sa isang partnership para pagkakasal o pagdinegosyo, kailangan may tiwala ka po sa iyong magiging kapartner o magiging kasama, no? Sa kasong ito, alam niyo naman ang stance ko dyan ay hindi po ko galit sa China o sa mga Chinese people. No? Ako'y lumaki sa isang Chinese school. Kaya lang, hindi ako natutuwa sa ginagawa ng Chinese government, yung expansionism nila, sa ginagawa sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard, sa ating Navy ng panghaharas at pambubuli, at binabastos ang ating soberenya. So kung ganyan ang relasyon natin ngayon, dahil sa halimbawa sa West Philippine Sea, meron tayong hindi pagkakasunduan, may friction, parang napakahirap na mapapasok sa isang negosyo o venture na kayo magsasama. So una-una, trust is very important para sa akin. Opo, huli na lang po, Senador, marami tayong mga key projects, mga malalaking proyekto ang gobyerno sa mga nakalipas pa na mga administrasyon na hanggang ngayon ay ongoing. Ano naman po yung assurance po
na ito po ay matatapos talaga sa lalong madaling panahon kasi sa krisis, sa panahon ng krisis kagaya ngayon, yung mga key projects na ito na public transpo ay malaking tulong po na makatipid yung ating mga kababayan. Imbis na sila po ay gumamit ng kanilang sariling sasakyan. Marami pong mga ongoing pa, yung iba pa sinasabi nakatenga or wala pang ipinondo po. Sa inyo pong panig, lalo na dyan sa Senado, yung assurance natin na magtuloy-tuloy ito para magamit na natin in case na magkaroon ulit tayo ng ganitong klase ng krisis, hindi po mabibigitan si Juan de la Cruz. Alam mo, Admar, siguro ilang taon na tayong nag-interview. At siguro kung maalala mo, ako lang ang talagang nag-advocate ng modern transport and infrastructure development. Matagal ko na sinusulong ang railway system. No? Ako'y nasa Kongreso pa lamang hanggang sa Senado. Ilang beses natin dinipensa ang DOTR para matuloy po ito. Kaya ako'y natutuwa kahit paano may North-South Commuter Railway na ginagawa, may Metro Manila Subway System. No, sana po magtuloy-tuloy ito. Hopefully, the future Mindanao Railway System. Again, ngayong krisis, ngayon natin naramdaman, masyado tayong car dependent. Naging car tayo, no? Riding nation, no? Nakalimutan natin yung ating mass transit. At ako po, I will stick to my advocacy na railway is really the only way sa ating lumalaking populasyon. Sana ang laking kaginawaan nito, lalo ngayong panahon ng crisis sa langis, no, oil crisis, kung meron na ho tayong gumaganang mga railway system. So, kaya nga, on my part, ako po yung vice chair na nagdepensa sa DOTR, siniguro natin na mailagay sa program appropriations ang pondo para po sa mga foreign assisted projects tulad ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway System. No, binalik po natin sa program funds yan na dati po, panahon ni Saldico, nalagay sa program funds, no, na hindi po ako sang-ayon. Ngayon po, naibalik na natin para masigurado na magtuloy-tuloy ang mga proyektong to. Hopefully, by 2032, na-atras na nga ang matapos na po ang mga ito at maging operational na. Senator, si Jade Pulit, pahabo lamang. Doon sa paggamit ng e-vehicles, kayo ho ba ay sumasang-ayon din ho ba niyaan? Napapanahon na ba itong ipatupad din dito sa ating bansa? Ay, mukhang no-brainer na po yan. No, mukhang way of the future, yung e-vehicles at yung mga hybrid, no, na para mabawasan yung dependence sa petrolyo. Opo. Senator, siguro ay yung huling mensahe para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig sa Seminay, wasa po kayo na ngayong panahon ng krisis, dapat to ay siguro panahon na mas muna tayo, magkaisa. No? Lagpasan muna natin itong mga hamon, no? Itong mga challenges na ating kinakaharap dahil po sa krisis, no? Para itong pandemic, no? Na sana po maging colorblind muna tayo dahil kailangan ay mag-survive muna tayong lahat po dito. No? Makakasya naman kayo kung ano po ang pinakamakabuti sa ating mga kababayan ay siguro pagtulong-tulungan natin, no, yung kung ano magiging tamang direksyon para po kahit pa paano hindi masyado mahirapan natin kababayan. Siyempre yan po ang ating pong susuportahan. Kaya yun lamang po. Magdasal ho natin na sana matapos na itong sigalot na itong gerang ito para makabalik na tayo sa normal nating mga pamumuhay.